Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. So, tulad ng pinahayag natin ngayon ay linggo ng pambansang Biblia. Ang nasusulat na salita ng Diyos. Pag sinabi natin yung salita ng Diyos, para sa ating mga Katoliko, tatlo yung kakibat ito. Kasi may iba tayong mga kapatid na hindi Katoliko, para sa kanila, hindi isa lang yung salita ng Diyos at yung nasusulat na salita ng Diyos. So para sa kanila, ang Diyos naman ay nagsasalita sa kanyang banal na kasulatan. Tayo, isa lamang ang banal na kasulatan o tinatawag natin nasusulat na salita ng Diyos. So tatlo yun para sa atin na sinabi natin salita ng Diyos. Una ay tulad ng pinahayag natin, yung banal na kasulatan, Biblia, Bible, bahagi yun na makita ko natin. Ito yung isinulat na tinagurian natin na kung tawagin natin ay inspirado ng Espiritu Santo na nagpapahayag na ito ang sinabi ng Diyos na ipinasulat niya sa mga tao sa mga nakalipas na panahon. So hindi naman kasi dumating sa amin ang salita ng Diyos na una. Kaya yung pangalawang salita ng Diyos kaya yung pag sinabi natin ang karapatan ng simbahan na magturo, no? O kung tawagin natin ay magisterium, the teaching authority of the church, na sa banal na kasulatan ni Luyo, na sa pamamagitan ng simbahan ay tinatawag ni Jesus, nagsasalita ng Diyos. Pero may mga bagay na makita natin na pinagtibay ng karapatan ng simbahan na magturo na maaaring makikita natin na sa banal na kasulatan ay may ibang-ibang magkasaluhan na magpapahayag. Pagod ka ng halimbawa ng yung usapin ng divorce. Sa simbahan, aliwanag na sabi nga natin, nagmahayag ng simbahan na hindi tayo pumapayag ng divorce. Katulad ng tawagin ng yung pagpapahalaga sa buhay ng tao. May dokumento ng simbahan doon. Kung tawagin natin ay yung Evangelium Vitae, yung Ebanghelyo na buhay, the Gospel of Life. So bahagi yun na pinangangalagahan ng simbahan ang pagpapahalaga sa buhay ng tao mula sa sinapupunan na mga ina hanggang sa uling sandali ng buhay ng tao ay hindi tayo pumapayag sa anumang uri ng pagpatay. Bahagi yun. So, yun mula sa karapatan ng simbahan na magturo. Pangatlo, kung sinabi natin salita ng Diyos, yung tinatawag natin banal na tradisyon. Pag sinabi natin banal na tradisyon, anong ibig sabihin? Hindi yung lahat ng tradisyon.
may mga banal na tradisyon. Katulad halimbawa kung paano mag-alaro ng Papa, yun ay hinuhukom natin sa pamamaraan na naging bahagi ng kasaysayan ng simbahan, naging tradisyon, yung pamamaraan na nabanggit sa pagpili ng magiging kahalili ni San Pedro. At may ilang po mga ginagawag natin na makita na pagkaman ipinamamanig rin sa banal na kasulatan, pero ay kinakailangan ipubunin natin sa mga ginagawag natin mga tradisyon ng simbahan na itinuturing natin mga banal. So, yun ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, ito tatlo. Pero yung lema natin para sa araw na ito ay isa lamang. Yung nasusulat na salita ng Diyos. Nililiwanag lang ko namin sapagkat baka isipin natin, minsan sinasabi na wala yan sa Biblia. Ay, sino magsasabi na wala yan sa Biblia? Kasi hindi lang yun maaaring magsalita ang Diyos. Pero ang pag-uusapan lang mula namin ngayon nangyari, pag niliwag natin ng National Bible Sunday, pinagpapahalagahan namin ang nasusulat na salita ng Diyos na binubuo ng lumang tipan at ng bagong tipan. Katulad ng unang pagbasa mula sa mga propeta Isaias, yun ay mula sa lumang tipan, yung Salmo Espiritual na mula sa 150 Salmo, yun ay lumang tipan. Ano ba yung lumang tipan? Anong nilalaman ng tipan? Yun ay naglalaman ng mga pangako ng Diyos. Ano naman ang nilalaman ng bagong tipan? Yung kaganapan ng pangako ng Diyos. So kaya nga po, doon sa unang pagbasa sa kanyang propeta Isaias, minipiti ni propeta Isaias na inawang pagkaroon ng liwanag na darating. Natataw daw na makikita sa bayan na ang hangganan ay sa ulod ng Bethany. At nakita natin yung kaganapan sa Panginoon ni Sutumeo na narito yung kaganapan kasi nanirahan sa Jesus. Ngayon, alam natin nanirahan sa Jesus, pinanganak siya sa Bethlehem ng Judea, siya lumaki sa Nazareth ng Galilea, pero nung siya ay nagsimulang mangaral, ang kanyang home base ay ang Capernaum ng Galilea. Bakit? Kasi ito yung pinaka-Israelite, kasi nung panahon na yun, ang pinaka-highway ay yung tinatawag namin waterways. Ngayon, may mga highway tayo na nakikita ko natin. Pero nung panahon na Jesus, at kahit na bago pa dumating yung mga 1900s, 1800s, yung mga late ng 1800s, ay late 19th century, nakita natin na alin. Kasi yun ang pagpasok lamang ng mga sasakyang motor, yung mga tinuturing natin mga motor vehicle, ay nung una pinakamadaling dahanan na yan yun, data. Kaya doon nakabasa siya. Susunod yun, ito yung kaganapan na alin, ang liwanag na tatanggaw sa gitna ng kadiliman. Si Jesus, ang kaganapan ng pangako na inilahad mula sa lumang tipan. Kaya yun po yung makita ko natin
Kaya sana mga kapatid, bahagi natin, magkaroon tayo ng panahon ng pagdinig o pagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi ko lang muna yan sa nakaraang linggo. Nasa naman kung meron kayong magdala sa inyo ng banal na Biblia, bebesan nyo namin. Pero sa rahon, naging automatic na sa akin na tuwing ikatatlo ng linggo ng January, magdadala namin ay Santo Niño, yung ika-4 na linggo na January ay Biblia. Bagamat inaisip natin na ngayong araw na ito yung ating solemn procession ng Santo Niño. Pero huwag namin kalimutan na ito yung pagbibiwang din natin ng pagkilala na nasusulat na salita ng Diyos. Kaya po, sana ay magkamayan tayo, magsimba tayo every Sunday, makinig tayo sa unang pagbasa, may Salmo Responsorio, may ikalawang pagbasa, may Ebanghelyo, yun yung mula lahat yun sa banal na kasulatan. At ngayon, pwede nyo namang mabasa yan kasi kalimutan yan, nasa Facebook na ay marami yung biblical passages sa Facebook. Pero isa ko sa nire-recommend akong site ay yung awitagpapuri.com. So dito kasi sa wikang Pilipino, makikita natin ang mga pagbasa sa araw na ito. Or every day. Kung gusto natin bawang makita yung pagbasa ng Bukas, January 26, may kalendara na siya ko, pinutin nyo lang yun, doon sa awit ng pagpuligan ko, at lalabas ko yung mga pagbasa. So, at pati yung panalangin ng bayan, at may ilang minuto makikita natin mga pagninilay ng mga kapwa natin Katoliko doon sa mga nabanggit na pagbasa. Mula sa una, ikalawa at sa banal na Ebanghelyo. Pero yun naman, makita lang natin, patuloy natin. At kung sakali man nahirapan tayong magbasa, lalo-lalo na kung may manumanda, mayroon ng audio file, pindutin nyo lang, nakalagay yung listen, pindutin nyo lang yung araw, at pwede yung i-play sa atin yung mga pagbasa. And then, maglilay. Kaya normally, nakita ko natin, tayo nagbibigay ng konting panahon ng katahimikan pagkatapos ng humiliya para magkaroon tayo ng panahon ng pag-ibigay. Kasi yung pag-ibigay ay makita natin, ito yung mga binasa, patulad ngayon. Yung mga narinig ninyo, isa lang naman yung binasa, pare-pareho tayo narinig. Yung sulat ni Propeta Isaias, Salmo Responsorio, yung sulat ni San Pablo Apostol sa kanyang pagbasa, yung Ebanghelyo ni San Mateo. Pero paano yun, kapag tayo nagnilay, ito ang tanong natin yan, ano yung mensahe nito para sa atin? Hindi kung ano yung mensahe nito para sa kapitbahay ko. Huwag yung pakialaman yung mensahe ng Diyos sa kapitbahay mo. Ang itanong mo ay, ano ang mensahe nito para sa akin? At yun naman yung makikita natin, makakilos tayo na pagkapalibago para sabi nga natin dito sa ibang liwanagan tayo, gabayan tayo. Makita namin yung kaliwanagan, maialis tayo sa kalikala na paghihirap. Kasi yung tulong na pagpuntas ng Diyos ay nakapagpapalaya. Kaya sana po, makita namin na pinapalaya tayo, pinapagaan ang buhay namin sa pag-araw-araw ng Panginoon. Kasi yun yung mensahe. Sabi niya, kung pareho naman sa mensahe na pinahayag niya sa Juan Bautista, magsisi kayo
mga kasalanan, sapagkat malapit ng maghari ang Diyos sa inyo. Kasi yun ang epekto ng paghahari ng Diyos. Kaya kung tunay na tayo ay nakikinig, nagbabasa, ang ginagawa ng salita ng Diyos, sana makita natin na binabago tayo ng Diyos, nililiwanagan tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos. Kaya sana maramdaman natin yung pagpapanibago na dulot ng pagliligtas ng Diyos. So kaya mayroon bang may naglalasa ng Biblia? Wala, pinabali. Magtayo po tayo lahat. Kunyari po ay dala-dala inyong mga Biblia. May mga cellphone naman kayo. Sa inyong mga Biblia sa bahay. Isipin ninyo. Inyong mga cellphone. Sana'y magkamit ninyo yan. Yung inyong rosaryo. Yung rosaryo na tawag din natin sa rosaryo. Tagis sa Bible ng damo. Kung tawagin po namin. So, ating itulong sa harapan ng Diyos. Manalangin tayo. Salita ating pinapangalan sa namin, ang misteryo ng iyong pag-ibig, pagpalain, ang mga Bibliang ito, upang palagi namin itong iganang at basahin, na may pananampalatayang ilusyon, na may makatampo ng mga nagbabasa ng mga banal na pahinang ito sa Yesu Kristo, ang buhay na salita at lumagong sila sa pag-unawa ang kabanalan at mapalakas upang may sa buhay ng Ebanghelyo araw-araw. Buksan nawa ang iyong banal na Espiritu ang aming isip at puso nang sa aming makinig sa iyong salita ay isang palagayanan namin ang aming binabasa. Ituro ang aming sinasampalagayanan at sa buhay ang aming itinuturo. Iniling namin ito sa pamagitan